Nandito na ba ang lahat? Amen. Bago tayo magsalita, sayang po yung oras kasi kung hindi natin napapakinggan ang salita ng Diyos. Sige po, tayo magantay. Ang maganda, nandito tayo sa lahat sa bulwagan. Manalangin muna po tayo bago tayo magpasimula. Panginoon, tunay o Diyos, dakila ka sa buhay namin. Natapos ang buong buwan, Panginoon, ng July. Nandito naman ang August, Panginoon. Ang buong July, Panginoon, sa mga bagay na dumarating sa buhay namin, na pinahintulutan mo, Panginoon, sa mabuti at sa masama, O Diyos. Lord, kami o iyong sinamahan, Panginoon. Doon sa kagipitan, Panginoon, ikaw ang Diyos. Doon sa kasaganaan, ikaw pa rin ang Diyos, Panginoon. Kaya salamat, O God, natapos ang buwan, kami nagpapasalamat. Itong August na to, Panginoon, magpapasalamat naman kami ulit, Panginoon, O God. Walang tigil na pagpapasalamat dahil alam namin, tinitiyak namin at nakakatiyak kami na sasamahan mo kami muli, O God. Ano man ang pagdadaanan namin, O God, O Diyos, nakakasiguro kami that we have a confidence, O God, that you will go for us, Panginoon, O God. Sa totoo lang, Panginoon, nauna ka na sa amin, Panginoon, O God, sa bawat pagdadaanan namin, O Diyos. Kaya maraming salamat. Pinasasalamatan na namin ang mga bagay na hindi namin nakikita na gagawin mo, Panginoon. At pinasasalamatan din namin, O God, ang mga bagay na nakikita namin, O Diyos, sa aming harapan, O God. Ang salamat dito, Panginoon, O Diyos. Sigit na kami nagpapasalamat. Tinuruan mo kami, Panginoon, paano magtiwala sa iyo, O God. Because ang pagtitiwala sa iyo, Panginoon, is the key of our victory, Panginoon, O God. Maraming salamat, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Iilan ang bilang namin. Ngunit, O God, ang iyong Espiritu ay nandito, Panginoon. Kasama ka namin, O God. Kaya naman, O God, malaki ang gagawin mo sa buhay ng bawat isa, O God. Malaki ang gagawin mo sa tahanang ito, Panginoon. At nakita naman namin, O God, sa nakaraan na buwan, O God, nakaraan na taon, nakaraan na araw, Panginoon, nakita namin paano mo kami sinamahan, O God. Hindi mo kami iniwan, Panginoon. Iniwan ang lahat, ngunit kami hindi mo iniwan, O Diyos. Kaya, O God, ito yung aming pinasasalamatan, O God. Kaya kami nananatili pa, Panginoon. Kaya sa oras na to, O God, samahan mo ang iyong lingkod na maghayag ng iyong salita. Lord, tunay, hindi ako nakabase sa aking kaalaman dahil inaamin ko, wala akong alam, Panginoon. Lalo tigit sa iyong salita. Malalim, O God, matalinhaga ang iyong salita. Ngunit, O God, pupunuin mo ng kapahayagan ang iyong lingkod, O God. Ang nais mo ang siyang mahayag, O God. Ayaan mo ang salitang ito aming pag-aaralan, magsilbing lakas sa amin, O God, upang, O Diyos, kami, Panginoon, ay maging matatag at hindi sumuko sa hamon ng mundong ito, O God. Dahil, O Diyos, kami sasamahan mo, Panginoon, O God. Ayaan mo ang katalinuhan na mula sa iyo ang siyang ibuhos sa amin, O God. Inaangkin namin ito, O God, upang maunawan ang bawat salita sa umagang ito. Hindi lang maunawan, kundi sa pamuhay namin, O God. Maraming salamat, O God, sa wisdom that comes from you, O God. Father, we thank you, O God. Ikaw ang maitaas sa buhay ko at patuloy ako ang maibaba. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Amen po ba? It's the first Sunday of the month. Amen. Sino gusto magpasalamat sa Diyos? Amen. Tumayo ang may lakas na loob na magpasalamat sa Diyos. Inahamon kayo ng Diyos. Sino gusto magpasalamat sa Panginoon? Lanta kayo. So, binabalik ko lang ang pasasalamat sa ating Panginoon na buhay na tunay sa lakas na ipinagkaloob niya sa akin, sa pagpapala, O Lord God, sa malusog na pangangatawan. Kaya, O Lord, binabalik ko, O Lord God, ang pasasalamat, ito may maliit o malaki. Kaya, ang lahat naman ng ito ay nanggagaling sa Kanya. Wala naman tayong pinangahawakan, kundi ang lahat ng ito ay nanggagaling sa Kanya. Kaya, nagpapasalamat ako ng lubos na sa nakaraang buwan, masagana, mas higit pa nasasagana sa buwan na ito. Kaya pinapasalamat ko sa Panginoon. Amen. Palakpan po natin ang Diyos. Give you praise. O God, sino pa? Ang gusto magpasalamat?
Wala na? Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi itong buwan na ito, 3 years na ako sa amo ko. So, 1 taon na lang pababa na mabilis matatapos na naman ako. Pero, hindi ko alam kung magre-renew tayo kasi baka may ibang plano ang Diyos, di ba? Next year. So, pinagpapasalamat ko yun sa Panginoon kasi binigyan niya ako ng napakabuting amo. At pinagpapasalamat ko rin sa Panginoon kung paano siya nagpo-provide sa pangangailangan ng mga anak ko. At simula na naman uli ng estudyante ko. So, alam kong ipoprovide yun ng Panginoon. So, nagpapasalamat ako sa ginagawa niya sa everyday na binibigyan niya ako ng panibagong buhay, panibagong pag-asa. Pinagpapasalamat ko sa Diyos yun. Kaya ang lahat ng ito is itinataas ko para sa Kanya. Amen. Palakpan po natin ating Diyos. Last one! Last na pala. Amen. Nagpapasalamat po ako sa Diyos sa bawat araw na talagang pagpapala na pinagkakaloob niya. Sabi nga, kung marunong tayo magpasalamat sa maliit, ang Diyos ay pagkakatiwalaan pa tayo ng malaki. Kaya pinagpapasalamat ko sa mga maliliit o malalaking pagpapala para sa akin ay malalaki pa rin. Amen. So, sa trabaho, talagang sa mga employers, sa lahat, talagang masayang-masaya ang puso ko. At kahapon, although umiyak ako, na nakaramdam ako ng naging emotional ako. Pero deep inside, masaya ako, nakita ko, sabi ko, ito pa rin ay bunga ng panalangin natin kapag nakikita natin nananagana yung ating mga mahal sa buhay, yung mga pamilya natin, alalahanin natin na tayo ay nagiging daluyan ng pagpapala sa kanila. Kaya sabi nga, minsan akala natin yung pagpapala ng Diyos is yung bagay lang na nare-receive natin. But what we do not know is God is extending every blessing sa buhay natin. Hindi lang para sa atin, kundi sa mga mahal natin sa buhay, lalo na pinapanalangin natin sila. So yun, nagpapasalamat ako, kaligtasan, sa yung walang nagkakasakit. Nakita ko yung kuya ko, yung transformation ng kanyang katawan, na dati pinapanalangin ko lang sa Diyos. Di ba yun ang masarap? Ang pinapanalangin mo lang dati, tapos ngayon tinitingnan mo na yung kasagutan ng Diyos. So yun, nagpapasalamat po talaga ako, and I couldn't ask for more sa Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ating Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Amen. Lahat. Kung titignan mo, sa buhay natin, ang hirap. Ang hirap umusad. Pero wag natin tingnan, lagi ko sinasabi sa inyo, tuwing nananalangin tayo every night, wag natin tignan. Huwag natin ipanalangin lagi yung problema. Ang ipanalangin natin yung pagpapasalamat natin sa Diyos. Amen po ba? Kaya nga, ang problema, sandali lang yan, panandalian lang, pero lagi natin tignan yung parating na ginagawa ng Diyos. Amen po ba? So, palakpakan po natin minsan pa ang ating Diyos. We give you praise, O God. Tunay, Panginoon, dakila ka, Panginoon, sa buhay namin. Bago tayo po magsimula, simulan nating healing tayo, sa kapatid ni Sis Desiree. Ano pangalan niya, Sis Desiree? Sharon. Anong yung opera sa kanya? Yung mattress niyo. Huwag ka malungkot, God will provide and God will heal. Pero yung opera niya, ba't ganun? Success naman. Pero may sinabi yung doktor nga, need chemo. Kasi cancer naman. Walang imposible sa Diyos. Pagkatiwala sa Diyos, yung cancer na niya, luluhod yan sa Panginoon, sa pangalan niya. Makipag-una, lang tayo sa Diyos. Huwag tayong titingin doon, huwag tayong matakot doon. Prayer can move mountain. Hindi ba doon? Sige, anong pangalan niya? Sharon. Panginoon, patuloy, O God, bago ka man magsimula na mag-aaral ng iyong salita. Panginoon, buksan mo ang langit, kami nagkakaisa, Panginoon, O God. Lord, mas higit ka, Panginoon, na makapangyarihan kaysa tao, Panginoon, O Diyos. Salita lamang yun. Naniniwala kami, ang mga doktor ay ginagamit mo, Panginoon. Ngunit, O God, sapat na ang iyong dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, O God. Lord, tunay, O Diyos, tinataas namin ang buhay ng kapatid ni Sister Desiree, si Cheryl. Yes, O God. Cheryl, O God, right now, Panginoon, nakaranas siya ng operation sa kanyang matres, Panginoon, O God. O Lord, salamat sa success,
Panginoon, ng kanyang operation, Panginoon. Lord, we ask Thee in the name of the Lord Jesus, Jesus Christ, by the blood of Christ that you bruised in the cross of Calvary, quick healing, Panginoon, and even, O God, we rebuke the name of cancer na sinasabi nila sa pangalan ni Jesus. We rebuke in the name of Jesus. In the name of Jesus. Cancer, we command you in the name of Jesus. You will dry up right now in the name of Jesus sa katawan ni Cheryl. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Panginoon, tunay o Diyos, Lord, tunay, walang distance sa panalangin mo, God. No distance in prayer. You're going to stretch your hands and heal, O God. Ipapadaloy mo sa kanyang katawan, kay Cheryl, O God, ang kagalingan, O God. Salamat sa iyong dugo, Panginoon, O God. Kami inaangkin namin sa pangalan ni Jesus ang kagalingan, O Diyos, sa kanyang katawan, Panginoon. And we speak life, Panginoon. We speak life sa buhay, sa pamilya ni Sister Desiree, O God. Even kay Sister Desiree, Panginoon. We speak life, Panginoon, O God. Mabuhay ka sa kanyang pamilya, Panginoon, O God. Father, we thank you. We give you all the praises and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpan po natin ating Diyos. Sige po, bigay mo yung the best mong palakpak sa Panginoon. Ilang pa ang palakpak, no? Para ibigay na lang yung salo. No, alam niyo po ba, huwag kayo matakot, no? Sino ba yung natatakot? No! Meron ba kayong kilala? O may nakita na kayo? O may nakasama na kayo? Na bago gumawa ng desisyon, bago siya bumili, bago siya magplano, kinakount niya muna yung kanyang nasa bangko, o yung kanyang resources. Meron ba kayong kilalang ganoon? No? Di ba usually ganun ang tao, di ba? Ganun ang tao na tinitignan muna yung maingat sila sa kanilang finances, sa kanilang resources, sa kanilang gastusin, kung enough ba, no? O kung magiging enough ba, hindi siya masu-shortage. Amen po ba? May counting sila. Amen po ba? Pero sa Kristiyano, sa akin wala yun. Hindi ako nagka-count. Hindi ko kina-count kung ano, dahil wala naman akong resources eh. Hello? Wala akong ika-count. Tama po ba? Hello? Are you there? Sa Kristiyano, wala yun. Dahil ang resources natin ay ang Diyos. Kasi kung nakabase ka doon sa resources mo, mauubos yan, wala yan. Hindi magiging enough yan. Pero our God is more than enough. Tama po ba? Kaya gusto kong ipakita ngayong umagang ito, hindi nakabase ang Kristiyano dapat doon sa kung ano ang meron ka. Amen. Dahil sa totoo, wala naman tayo. Amen po ba? Ang meron tayo ay ang pananampalataya ay ang Diyos na siya ang may resources. Amen. Hello? Amen. Are you there? Amen. Kung nakadepende tayo sa ating sarili, sa resources natin, I tell you, walang mangyayari sa buhay natin. Hindi tayo makakakilos. Hindi tayo makakagalaw, lalo na tigit sa ministeryo. Hello, are you there? Kung ako nakabase ako sa bilang natin, sa nagbibigay, wala. Hello? Pero ang resources natin dito ay ang Diyos. Sabi, gusto kong ipakita dito sa atin, sa ituturong ito. Mas mahiksi lang ito. But listen very well. Be careful, no? Isa pamuhay natin ito. Ang inaano ko dito is yung pagtitiwala sa Diyos. Amen. Total depends on God. And in 2 Samuel 23, dalawa lang ang nakita ko dito sa ituturong ito. 2 Samuel 23, 15, 16. Hello, are you there? Amen. Sayang, hindi na naman nila narinig ito. Pero para sa atin ito. Para sa atin ito kaya, kasi bakit patuloy tayong i-encourage ng Diyos? Huwag kang titingin sa bilang, huwag kang magbilang. Naalala mo, Pastor Ramalo, sino ba si Gideon, di ba? No, si Gideon, sinabihan siya ng Panginoon, tanggalin mo yung marami. No? Naalala niyo yun? Amen. Kaya yung kay Gideon, no, na pinasada ng Lord ngayon sa akin. Nung sabi niya, tanggalin mo yung marami, yung mga sundalo mo. Kasi bakit? Pinatanggal ng Diyos. Dali mo sila doon sa ilog. Tingnan mo kung paano sila uminom. Kasi kung uminom sila parang aso, tanggalin mo yung mga yun. Amen po ba? Kasi bakit tinanggal ng Diyos ang parang aso? Kasi tatahulin ka nila.
Hello? Lalapayin ka nila bilang leader ka nila. Lalapayin ka nila pagdating ng panahon kapag nanalo sila, ipagmamalaki nila na ikaw ay nanalo dahil sa kanila. Kaya kapag ganoon galing aso, tinatanggal ng Diyos. Hello, are you there? Amen. Yung maingay, di ba ang aso maingay? Tahol ng tahol. Amen. Hello, are you there? Amen. So ito, sabi niya nakuha niya, 2 Samuel 23. Pero si Gideon, nanalo sila, yung natira, 300 sa ilang libo. 300 lang, ang laki ng laban nila, pero nanalo sila dahil totoo ang mga naiwan. Amen. Are you there? Totoo ba kayo? Amen! Are you sure? Totoo ba kayo? Okay. Pakibasa na, babasahin natin. 15, 16, nasabi ko na, no? Yes, amen. Okay, David has craving and said, ano yung craving? Craving, nagki-crave. Ano nga, ano yung craving? Parang, gusto. Pangarap mo parang Parang inaasam mo. inaasam craving. David, si David, nangarap siya. Nangarap siya. Di ba minsan tayo ganon? Nananabik siya. Amen? Nanabik siya. Okay, David is craving, sabi niya, and said, pakinggan niyo to. Tingnan niyo to. Oh, that someone would give me a water to drink from the well of Bethlehem, which is by the gate. Sabi niya ganun, nanabik si David. Saan siya nanabik? Doon sa tubig na malapit doon sa Bethel, nasa Bethel siya, gate of Bethel. Kasi itong tubig na to na nasa balon, matamis, masarap. Amen po ba? Amen. So, nanabik si David dito, sinasabi niya, pero hindi na naman niya sinabi, literally, na individually. Amen po ba? Parang narinig lamang ng kanyang tatlong mighty men. Hello? Amen. Hello, mighty woman of God. Amen. Nanabik si David. Narinig niya ito. Alam niyo po ba, tuloy ko siyang basahin. So the three mighty men broke through the camp of the Philistines and drew water from the well of Bethlehem, which was the gate, and took it and brought to David. Nevertheless, he would not drink it, but poured it out to the Lord. To the Lord. Alam niyo ba itong tubig na to, yung balon na yon, kinugkog ng mga Palestine, no? Binabantayan ng maraming army, no? Sa dami nila, nakalusot yung tatlo. Yung tatlo, no? Narinig nila si David yung nag-crave siya ng tubig. Nanabig ba siya? Para bang, di ba ganun tayo minsan? Di ba? Para bang ang sarap ng ice cream ngayon? Diba? Para bang ang sarap kumain ng ganito? Diba? Para bang ang sarap ng mga minsan ganun eh. Tama mo ba? Amen. Hello? Amen. Pero ang problema sa atin, sinabi ko na, hindi mo pa ginagawa eh. Pero si David, sinabi lang, nagdano lang siya, nag-crave lang siya. Yung tatlong mighty, na-convict sila kagad. Amen po ba? Why? Dahil concerned sila. Dapat magkaroon tayo ng ganitong karakter. Hello? Magkaroon tayong ganitong, bakit? Because we are mighty woman of God. Then, magkaroon tayong ganitong karakter. Pero sabi ko nga, alam niyo po ba? Sabi ko talaga, dapat si Bishop, birthday niya, ganito, alam na natin. Malayo pa, alam na natin. Hello, are you there? Amen. Pero sana magbago na ang bawat woman, mighty woman of God. Amen po ba? Then, ang tatlo, kahit alam nila nandoon yung balon na yun sa gate ng Bethlehem na yun, no? Kahit maraming nakabantay, no? Tinry nilang kumuha at nagtagumpay sila. Nakakuha sila. Are you there? Amen. So, ang gusto kong ipakita sa inyo dito, imagine, ang daming nakabantay, army, ng kaaway, binabantayan yun, pero tatlo lang nakalusot sila. Why? They have yung spirit na
pagpupursige. Are you there? Amen. Kaya ang gusto kong ipakita sa inyo dito, hindi nakabase sa dami. Tama? Amen. Hello, are you there? Tama ba, Pastor Amalu? Amen. Hindi nakabase sa dami ang katagumpayan. Hindi nakabase doon sa resources natin para magawa mo lang ang bagay na gusto mangyari ng Diyos. Amen. Hello, are you there? Amen. Nakabase doon sa resources ng Diyos. So, gusto kong ipakita ito talaga. Sabi ko, Lord, sabi ko gano'n, napakaganda nito. 3 lang sila, ang dami, pero nakakuha sila. Ang pagdating doon kay David, dala-dala yung tubig. No? Dala-dala yung tubig. Then, sabi niya, di ba, ang sarap uminom. Sabi niya gano'n. Pero anong ginawa ni David? Binuhos sa lupa. Pinuhos siya. Why? Bakit niya pinuhos ito? Hindi niya ininom ang tubig na ito. Bakit? Bakit hindi niya ininom ang tubig na ito? Pinagpagalan ng 3, ibinuhos ang dugo, ang buhay nila, nag-take risk sila, pero hindi ininom ni David, bagkus ibinuhos niya ito. Sabi niya, it is better to pour out, hello, listen, it is better to pour out na yung tubig. Kasi bakit? Kapag ininom ko ito, kanya ganun parang ininom ko ang dugo ng mga taong ito. Kasi bakit? They take a risk. Ang ginawa niya, he offer sa Panginoon ang tubig. Inihandog na lang niya. Inihandog niya sa Panginoon. Amen po nga. Bakit? Kasi napaka-precious ng tubig na yun. Not because masarap siya. Because yung tatlong mighty man of God na they sacrifice their life. No, they risk their life para maibigay lamang yung kinikrave ng kanilang leader. Hello? Amen. Kaya yung leader nila, tama naman ang kaisipan, tama yung spirit, hindi niya ito kinaininom, kundi in-offer niya, ginusto niyang in-offer ang Sa Diyos. tubig na ito. Amen po ba? Alam, napakaganda nito eh. Sabi ko nga eh, kaya doon mapiplease, sabi nga, when you please, kapag na-please natin ang Diyos, sa ganitong attitude natin, sa ganitong character natin, kahit iilan lamang kayo, meron tayong tunay na unity, submission, I tell you, mapiplease mo ang Diyos. Sabi niya, I will bring you to the promised land, the full of honey and milk. Amen. Pero sabi ko sa inyo eh, ito yung binubulong ko lagi kay Pastor Amalu eh. Tayo na lang eh. Hindi nyo pa makuha yung tunay na submission eh. Kulang yung oras. Hindi nyo makuha. Sinabi ko, 8 o'clock, manalangin na. Tapos na dapat tayo. Hello, are you there? And this is the true submission. Amen. Hindi na ulit-ulit. Kaya pag nakita ng Diyos itong solid, yung submission natin sa inyong leader, then makikita ng Diyos, yung hindi tayo nagre-rebel, hindi tayo nag-ano, and God is pleasing, napiplease siya, and He will bring us in the promised land. Kaya kunti pa kapatid, wag ulit-ulit. Kung kaya mo mag-double time sa panahon kumilos na mabilis, gawin mo. Gawin natin. Amen. Hello? Amen. Hindi na kailangan tawagan kayo. Hindi na kailangan ilang beses ko kayong sagutin, tumaas ang boses ko. You know your time. Huwag mahiya tayo sa Diyos. Hindi natin dapat pahintayin ng Diyos. You see? Yung 3 lang sila. Pero nagtagumpay sila. Hello? Sabi nga, if there is agreement here on earth, there is agreement in heaven. Kahit 2 lang kayo nag-agree, may unity kayo, God will going to pour out and open the floodgates of heaven. And He will going to pour out the blessing to you. Hello, are you there? Amen. Anong kailangan natin? Submission. Hello? Pero ilang beses na akong tumawag sa iyo, pray! Pray! Nung pa lang kayo kikilos. Hello? Amen. Kaya mahirap tayong pagpalain ng Diyos pag ganito ang ugali natin. Kailangan ayusin na natin ang ugali natin. So, sabi niya, so gusto ko dito ay pakita, hindi nakabase. Ang nakita ko dito, our victory is hindi dependent kung ano ang meron ka. Kung ano ang nandiyan ka.
He is our resources. Naalala niyo po ba? God is making doon sa tatlo. God make miracles doon sa tatlo. No? Gumawa siya ng himala ang Diyos doon sa tatlo. Kasi ang dami, mga Palestine, nakapaikot. Pero paano nila lusunad? Tama ba? Ang Diyos marami lang ginawa ng Diyos, no? Doon sa mga Palestine na nagbabantay doon sa balon na yon, no? Binulag ng Diyos. Binulag ng Diyos. Binlock niya yung mga hindi nila makita yung tatlong ito. Yun kagaya nung kay King Josaphat. Si King Josaphat, nung maraming kukubkub sa kanila, nabasa nyo na yun, 2 Chronicles 20, no, maraming kukubkub sa kanila, daming, ilang bansa, kaliit lamang kay King Josaphat. Anong ginawa ng King Josaphat? Nanalangin siya, umiyak, nag-worship siya. So, dinagaling niya, binigyan siya ng instruction. So, instruction is very important to listen. Amen? To follow the instruction. Dahil sa ganun. Because instruction is leading us doon sa tagumpay. If we don't know how to listen and follow the instruction, I tell you, madidiskarila lahat. So, King Josaphat, binigyan siya ng instruction ng Diyos kung paano manalangin at kung anong gagawin. No? Ang ginawa ni King Josaphat, inuna niya, nanalangin siya, umupo siya sa Panginoon. Ang nangyari? Noong nanalangin siya, then nag-worship sila nang dumarating na yung mga kukubkub sa kanila. Yes. Sila mismo ang nag-away-away. Amen? Ang mga daladalan at kaya nanalo si King Josaphat, yung mga yaman nila na daladala, nakuha ng King Josaphat. Amen po ba? So ito yung mangyayari. Kaya nga, ang Diyos kumikita. Kaya ganun din, He's making a miracles. Hindi na uubusan ng himala ang Diyos sa buhay natin. Kapag patuloy tayo na ganito ang attitude natin, no? When we change our attitude towards God, na aayusin natin ang ating commitment, aayusin natin yung pagtatrabaho natin sa ministeryo, I tell you, God will make a miracles. You need to follow and listen to the instruction of God. Then, si King Josaphat na siya, itong tatlo, nakakuha sila ng tubig, no? Gumawa ang himala ang Diyos. Ano pa? Naalala nyo yung, sabi ko nga kanina, hindi nakabase sa ating resources, kundi resources ng Diyos. Naalala nyo yung nagpakain si Jesus Christ ng tinapay at saka yung 5,000 lalaki, 5,000 lalaki, tsaka yung hindi sinabi dito, hindi binanggit dito kung ilan ang babae. Pero may babae doon. Hindi sinabi rito kung ilan ang mga bata. Pero may bata at mga babae doon. Ang binanggit lang dito, 5,000 lalaki. 5,000 na lalaki na pinakain sa pamamagitan lamang ng tinapay at ang isda. Ilang tinapay? 2 tinapay? At saka 5 isda. That ito, nanalangin siya ang Panginoon. Kaya ang prayer na 2 fishes and 5 loaves of bread, no, nag-increase ito at may sumobra pa ng 12 basket. Nabusog sila, they have more than enough. Then, because God is our more than enough, tama po ba? Then, nabusog sila, meron pa silang 12 basket na natira. Hello, are you there? So, kumikilos ang Diyos, naghihimala siya. Hello, hallelujah. Amen. So, ito po yun, no? Hindi nakabase. Hindi tayo dapat magbase kung ano resources. Ang pangalawang nakita ko dito, our dependence is the key of our victory. Upang makita natin yung plano ng Diyos na yung pagpapalain ka ng Diyos. No? Ulitin ko, our dependence is on God. No? Para yung plano ng Diyos, pagpalain tayo, ay mapangyari. Hindi tayo dapat nakabase doon sa resources natin. Dahil wala naman tayo. Ano ba sabi ng Philippians 4:19? That my God shall supply all my needs according, kanino? His, di ba? Stop. His, kanino daw? Sa Diyos. His riches. Napakarami sa langit. Kanino riches? Sa Diyos. Tama? Amen. Sa Diyos, hindi sa atin. Sa
Sabi niya, that my God shall supply all my needs according to His riches in Christ Jesus. Amen po ba? Ang daming nakaimbak doon. Ang daming para sa'yo doon. Pero kung nakabase ka lamang doon sa meron ka, na matatakot ka, na gumalaw, wala, hindi mo matitikman yung nandoon na para sa'yo. Amen. But if you have yung dependence mo sa Panginoon, I have a lot of them. Nakita mo? Nakita mo yung ginagawa ko? I don't have. Wala akong alam na ibabayad ko. But sige ako because I know that my God, He will supply all my needs according to His riches and glory. Amen. Bakit? Ako ba ang mag-glorify? Hindi siya. Sanggaling sa Kanya ang resources ko. Gagamit siya. Hello, are you there? Amen. Sabi niya, seek ye first the kingdom of God and all these things, all! Meron bang wala sa all? No. Kasi sabi niya, all these things shall be added unto you. Meron bang mawala sa all? Pag sinabi, all these things, di wala siyang hindi bibigay sa'yo. Amen. Tama ba? Yes. Ano ba kailangan natin gawin? When we seek God, pag wala ka, seek God. Kapag may problema ka, seek God. Huwag kang pupunta sa sulong mag-isa. Seek God! Seek God! Praise God! Amen po ba? Amen. Come and worship God. Come and make fellowship with God, with the brethren. Then you are seeking God. When you are seeking God, all these things shall be added unto you. He will make a miracles in our lives. Amen po ba? Alam niyo po ba, hindi nakabase ang Diyos doon sa dami ng binigay. Although biblical principle ito, kung anong panukat na ginamit mo, siya rin yung panukat na gagamitin ng Diyos. Biblical principle yun. But sabi sa Malakay, hindi ko kinocontradict, but ang dito, about your faith, about yung dependence mo sa Panginoon. And sabi niya sa Malakay 3:10, when you give, when you bring, ano sabi sa Malakay 3:10? When you bring the whole tithes, in the offerings. offerings, and God will pour out the blessing to you. No? Amen. So sabi niya, hindi naman niya sinabing, lakihan mo. Bring your tithes. Amen po ba? Bring your tithes. Ang sabi niya, bring your tithes. Yun yung pagsunod. Ngayon, nakadepende ka sa Panginoon. Pero principle, biblical principle yung anong panukat. Kasi naman yung mga iba naman kasi, tiginikuriputan nila kung ang Diyos. Kung anong panukat. Biblical principle tayo talaga dun. Ngayon, ang ano naman dito sa Malakay, hindi niya sinabing, lakihan mo. Lakihan mo. Amen po ba? Sinabi niya, bring. And ito yun, kasi sumusunod ka. Amen po ba? And God will pour out sa buhay natin. Kaya sabi ko, Lord, napakasarap nito. Short mong message na to. No, na ibinigay mo sa amin na ito. Very short, pero alam ko, Panginoon, magbubukas sa amin, sa aming buhay, sa aming spiritual life, na magkakaroon kami ng kaalaman kung paano kami magtatagumpay. Amen. Amen po ba, no? Kasi ang plano ng Diyos sa buhay natin is managumpay tayo. Ano ba ang plano ng Diyos sa atin? Yung payamanin ka, yung mabuhay ka sa kasaganahan. Amen po ba? Kaya lang, nakabase tayo doon sa resources natin. As I tell you, we don't have nothing. We don't have the resources. Amen po ba? We cannot have nothing. Wala tayo. Pero kung ang resources mo ay ang Diyos, marami ang langit dito. Amen po ba? May nakaiba. Alam niyo po ba? Naalala ko yung kwento ng Kristiyano, ng dalawang pastor. No? Sometimes even pastor, hindi nagbibigay ng ikapo nila yan. Hindi lahat ng pastor nagbibigay ng ikapo. Kaya hindi nila maituro about tithing. dahil di nila ginagawa. Remember? Di namatay silang dalawa. Kwento ito, no? Kwento Kristiyano. Namatay silang dalawa. Yung isang pastor, bigay. Talagang bigay. Bigay, talagang pinamumuhay niya. Yung gusto niya mabuhay sa faith. Yung makita niya. Ang sarap kasi naman, totoo. Ang sarap kasi yung pag kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Tama po ba? Amen. Sa totoo lang po, sabihin ko sa inyo, itong, tama ba, Pastor Amado? Itong week na to, no? Yes. No? Kung paano ang Diyos ay
Nanalangin ako, narinig niyo yung panalangin ko. No? Narinig niyo yung panalangin ko nung gabi na i-honor ng amo ko yung ganito, sabi ko. At nangyari na. Kaya naman meron akong di ba? Although hindi na pero alam ko may gagawin pa ang Diyos. Kasi kung tatapusin yun, wala nang gagawin ng Diyos. Kaya po ba? Kaya meron pa akong ipapanalangin na gagawin na ng Lord. O di sa madalit salita. Kasi ang Diyos hindi ko kinukuliputan. Kung ano meron ako, meron ng Diyos. Kung ano meron ng Diyos, meron ako. Amen. Tama ba? Amen. Ganun yun. E di may namatay yung dalawang pastor. Nagkita sila. Hey, pastor! Nakapasok of course na sila sa langit. Hey, pastor, pwede ba naman? Bibihira yung pastor kung maiiwan. Hey, pastor, nakakaya-kaya yun. Mga pastor, hindi ka makapasok na langit. Amen ba? Hey, pastor, nakita sila, nag-appear sila sa, sige, yabang silang dalawa, pasok sa langit. Tapos nung maglalakas, sabi niya, maglalakad tayo sa Panginoon. May sarili tayong notebook. Hindi notebook ni Beth ang dala ko. Hindi notebook hindi ko notebook ang dala. May kanya-kanya tayong book. Nilalahad. Magsasal tayo sa Diyos. Read it. So sa madalit salita, ito na. No, ang Diyos, siya, mga blessing nandoon sa monitor ng pastor. No, eto sa iyo, Peter. Eto sa iyo, John. No? Lord, sabi ni Peter, Lord, sabi niya gano'n. Meron siyang bahay. Meron siyang ganito. Meron siyang kotse. Meron siyang Nabuhay si Peter ng maayos. Bakit? Isang magandang halimbawa. Kasi ang ganda, my God shall supply all my needs according to His glorious riches in Christ Jesus. His riches. Nabuhay siya sa faith. Kaya yung meron niya, hindi niya kinikiripot ang Diyos. Binibigay niya. Bahala ang Diyos. Then kumikis. Si John. Ito si John. Meron bahay. Meron siya. Lord, parehas kami nagpapastor. Nag-complain na siya. Parehas kami nagpapastor. Bakit yung sa akin, owner lang siya, kotse? Hello! Tapos, Lord, bakit yung sa akin, pangalawang transportation niya? Lord, bakit yung sa akin, tricycle lang, ba't siya van? No? Nagkaroon na siya comparison. Alam niyo po ba, ito madaling salita, kung ano ang ginagawa mo dito sa lupa, siya ang dadatnan mo sa langit. Amen. Hello, are you there? Amen. Kasi sabi ni, gusto ko to talaga yung prayer na to na tinuro ng Panginoon. Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done here on earth as it is in heaven. So what you sow here, you will reap there. Amen. Naniniwala ka pa sa naman, no? What you sow here, hindi ka naman nagtanim dito, yun ang maayos eh. So what do you expect na aaway mo sa langit? Kumbaga sa pasang-awa ka lang. Pero yung pangako ng Diyos, kung ikaw ay tumusunod sa Diyos, dito pa lang sa lupa maranasan mo na ipaparanasan ng Diyos. Sinabi niya pangako niya Binabantayan ka ng Diyos Yung lagi yung sinasabi ni Pastor Abet tinitignan ng Diyos ang matuwid Amen po ba? So tinitignan ka ng Diyos kung ano pa ang wala mo. Yung hindi pa nagawa ng Diyos ang pangako niya sa buhay mo. So, binabantayan ka niyan. So, yun. So, sa madalit salita, hindi tapat yung isa kinuriputan niya. Bakit? Nakadepende siya doon sa resources niya. Amen. Samantala, si Peter, nakadepende siya doon sa resources ng Diyos. Amen. Amen po ba? Hello, are you there? Amen. Amen? Amen. So, kaya tayo, ipagkatiwala natin sa Diyos. Amen? Kaya kami, walang sweldo, pero kumakain naman kami ng masarap. God. Amen? Amen. So, ito yung marami, alam niyo ba? Ito yung gusto kong ipunto sa inyo. Marami ka dapat datnan, plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya hindi mo natatanggap dito sa lupa. Sabi niya, ba't ang natanggap ko dito sa lupa ganito lang? Kasi nga, what you sow, you reap. Amen. Dahil
hindi mo hiningi at nagtiwala ka sa resources mo. Sariling resources mo. Hindi ka nagtiwala. Sabi niya, His riches. His. Ang sabi niya, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Naniniwala ba kayo sa salita ng Diyos? Amen. So all, walang hindi all, sabi ko nga sa iyo. Walang hindi niya gagawin, ibibigay niya. Ako, naniniwala ako, nananampalataya ako, na ang salita niya, tinuturo ko, gagawin niya sa buhay ko ito. Kaya ilalabas niya tayo. Amen. Tama po ba? Hindi lang niya ilalabas kung hindi pasasaganahin ka. Amen. Amen po ba? Church, I encourage you. Tatapusin ko na ito. Huwag kang magtiwala doon sa nakikita mo kung ano ang nasa laman ng bulsa mo. Huwag mong pagkatiwalaan ito. Yes. Hello? Kasi pwedeng butasin ng demonyo niya. Butas na. Paano niya bubutasin ito? Magkasakit ang pamilya mo. Manaka. Yan, ninanakawan. Sabi nga ng John 10:10, the devil came here to kill you, to destroy you, to steal you. But Jesus Christ came here to give you full life. When He said full life, nandun na yung kasaganahan, kaligtasan, kagalingan. Amen po ba? So, do not trust your pocket, your resources. Trust your resources is God. Amen. Amen po ba? Kaya nga sa akin sa ayaw at sa gusto niya talaga, pag siya ang gagamitin ng resources ng Diyos sa akin, kaya nga yung resources mo, ipanalangin mo lagi. Amen. Panalangin mo na punuin ng Diyos. Punuin ng Diyos. Amen? Huwag mong i-curse ang amo mo. Kahit pagod na pagod ka, sige lang, bless, bless, bless. Kasi yun ang ginagamit ng Diyos eh. Amen po ba? Bless, bless. Huwag complain ng complain. Amen po ba? So ito yung sinasabi ng Diyos sa ating church. Kung gusto natin mabago ang sistema sa buhay natin, no? Tayo, umpisahan na natin. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. God first. Amen. Dahil maraming plano ang Diyos sa buhay mo. Maraming plano ang Diyos sa buhay mo. Maraming plano ang Diyos sa buhay mo. Amen. Huwag mong paniwalaan yung kasinungalingan ng demonyo na naghihirap ka, na wala ka, pwedeng maputol na yan. At magtiwala ka sa Diyos. Na huwag magtiwala doon sa sarili natin kakayanan. Amen po ba? Yung meron ka. Huwag mo laging tinitingnan yung bank account mo. Meron ba tayo yan? Wala nga bang ako? Wala. Amen po ba? So, ulitin ko, dalawa lang ang nakita ko dito. Ano ba nakita niyo dito sa tinurong ito? Our victory. Hindi, ang tagumpay natin hindi nakadepende kung ano meron tayo. Amen po ba? He is our God. Our God is our resources. And number 2, our dependence is the key of our victory. Our dependence in God, amen, is the key of our victory. Ano pang gagawin ng Diyos? Kasi nakadepende ka lagi sa Kanya. Amen po ba? So, ano gagawin niya? He will supply! Alam niyo ba yung ibon? Nakita ko kung paano sila nanganak. Yung ibon, kasi doon sa amin, sa bahay, paano sila nag-itlog pala nanganak. I'm sorry for that. No, nakita ko kasi, lagi pag dumadaan ako doon, tinitignan ko, sinisilip ko. Una, gumawa muna, tapos na ako pero ito, binigay na Lord ito eh. Una, ang ginawa muna gumawa muna sila ng nest, nag-prepare sila, nagsama sila ng mag-asawa. Nakita mo, kung isa-isa yung ginagawa nila. No? Pero sa 2 araw, nakita ko, buo yung pero nakita ko, isa-isa lang, pero matyaga sila. Hello? They did not stop. Consistent na sila ay nagdala isa-isa, pero pa isa-isa lang na dahon, na whatever hay, ang dala-dala nila. Then nakita ko, kinabukasan, nakita ko, buo na siya. So, sunod na araw, finish na siya,
na-furnish na yung buo. So after that, kasi ang gusto kong pakita dito sa inyo, huwag kang titigil kahit pa isa-isang soul lang. Huwag kang titigil kahit hindi ka pa binigyan ng Diyos ngayon. Huwag kang titigil na manalangin, humingi sa Kanya. Araw-araw humingi ka sa Diyos. Araw-araw humingi ka sa Diyos. Dahil ang Diyos hindi na uubusan ng binibigay yan. Kahit na gano'n pa kadami, huwag kang mahiya sa Diyos. Humingi ka, manalangin sa Kanya. Ibibigay niya. Dahil nakita ko, sunod na araw, nandun na yung nanay. Nakaupo, sinilip ko. Sabi ng amo ko, you see there's bird? Yeah. Sunod na inaabangan namin umalis. Meron ng isang itlog. Meron isang itlog ka, parang itlog lang siya ng butiki, gano'n. Ay, meron namin sismosa. Pikal kami dalawa ng sismosa. Yun, pangalawang araw, meron na naman nagdalawa. So sa madalit salita, napisa na sila. Nakita ko kung paano ang nanay dinadala ng pagkain. Kasi bata pa sila. Nakadepende. Ay, ipipig pa sila eh. Nakadepende, no? Ang ibon doon sa nanay. So, early in the morning, ang nanay lilipad, maghahanap ng pagkain. At ang nanay, ang bibuit na kanga. Ay! Papatak nila yung uod, whatever na pagkain ito. So, ang gusto ko ipakita dito, kung our dependence sa Panginoon, lagi ang Diyos, hindi kanya hayaan magutom. Lagi ang Diyos, magdadala siya early in the morning ng blessing sa buhay mo. Amen. Hello? Lalo na early in the morning, you will rise up early na ikaw ay manalangin. Amen. So, may uod ka pang makukuha. Hello, are you there? Amen. Ito yun ang gusto kong ipakita ng Diyos sa atin, pero gusto kong ipakita sa iyo na ito, when we have a total dependence sa Panginoon, God will provide. Ito yung sinasabi sa Philippians 4:19, that my God shall supply all my needs according to. Then after that, pag-antayin ng nanay na ikaw may karoon na ng feather, yung ibon, hintanin niya ng complete feather. No? Binabantay siya araw-araw. Tinitignan niya, kahit aalis siya, kapag may lumapit na sabi ng nanay, ang tapang niya. Pinakya naman ni Pastor naman, inaaway si Pastor naman. Then, ito ang gusto kong ipakita, binabantayan ka ng Diyos. Binabantayan tayo ng Diyos. Kung sino mananakit sa'yo, kung sino magnanakaw sa'yo. Amen. Hello? No, binabantayan ng nanay hanggang makomplete yung feather niya. Then pag marunong na siya, nakita niya lang, may kompleto na siyang pakpak, kukunin niya ito. Then isasakay niya sa likuran niya. Then isusuong niya. Sa mababa muna. Then ililipad niya ng mababa. Then tutupiin niya yung kanyang feather ng nanay. Babagsak yung anak niya. Amen? Then, of course, ang anak, hindi pa marunong, ikakampay niya konti, babagsak siya. Amen po ba? Until na matuto siya. So, ganun tayo dapat. Bilang tayo tinrain ng Diyos, tinitrain ng Diyos, pag marunong ka na, hindi ka na kailangan tinapalo, hindi ka na kailangan laging tinatawag. Ikaw na mismo ang mag-akay. Hello? Maging inakay naman kayo. Hindi laging nagtatawag. Kayo naman mismo. Hello? Amen. Nasa ganun lumaki ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ito yung gamit natin. Bakit ikaw ay kinreate ng Diyos? Hello, are you there? Amen. Marami ba kayo nakukuha? Amen. No, total depends ang ating turo sa Diyos. Pero meron siyang tinuturo sa atin ngayong araw na to. Paano ikaw ay pagpalain ng Diyos? Matuto ka. Hindi laging sinusubuan ka. Hello, are you there? Amen. Matuto kang mag-aral, matuto kang manalangin, matuto kang mag-encourage, matuto kang magdala. Maging kagamit-gamit tayo ng Diyos. Nasa ganun, yung pagpapalang inihanda ng Diyos, we deserve. Deserving ka. Amen. Nasa ganun, hindi magdalawang isip ang Diyos na ibigyan ka. Amen. Amen.
Hello, are you there? Amen. No, hallelujah, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you. May nakukuha po ba kayo? Amen. Marami. Alam niyo po ba? Tapos na ako eh. Ewan ko ba matawag tumigil ang Diyos? Bakit? Tatlo na lang ito. Tama na ako, Lord. Tama na to. Hindi nakasama sa turo ko na bonus. Alam niyo po ba? Bakit hindi ba binibigay ng bakit tayo tinutugon ng Diyos sa mga prayer, nananalangin tayo sa mga panalangin natin? Una, pag nanalangin ka, binibigay agad ng Diyos. Sinasagot na ngayon. Sino ganun? Pag nanalangin ka, Automatic. ako, nung nanalangin ako, narinig nyo, na tinugon agad ng Diyos yung panalangin ko. Bakit? Tinitest ng Lord yung gratitude mo. Yung ano sa Tagalog gratitude. Salamat. Kung marunong kang magpasalamat. Tama po ba? Kung marunong kang magpasalamat. So, tinitest ng Lord ito. Kaya lang, marami dito, Lord, pagdating dito, Lord, pagpalain mo ako, ganito. Pag pinagpala na sila, hindi na ganito, madala mo ako dyan, tutulungan kita, ganito. Sabi na, tama po ba? Amen. Hello? Dahil pag nandun na, nakalimutan na, ingratitude. Are you there? Amen. Nakalimutan na yung pangako nila sa Diyos. Ito yung lang pala yung mga ningas kugon. Hanggang bibig lang. Nung natapalan sila, nagasgas ang bibig, nawala na yung pangako. Amen po ba? Ingratitude. Pangalawa, bakit tumatagal ang prayer request mo sa Diyos? Pangalawa, ano ba to? Tinitas ng Lord yung pagtitiwala mo sa Kanya. Yung patience mo. Amen po ba? Amen. Tinitas ng Lord kung naniniwala ka ba sa Kanya. Tama? Yan nga. Sige lang. Tinitas ng Lord, sige lang. Kasi bakit niya tinitas sa pagtitiwala mo? Kung pagtitiwala mo sa Kanya. Kasi, minsan kasi yung mga iba, pag hindi naman sinasagot ng Diyos ang they will turn to other gods. Yeah. Tama? They will turn to other. Pangatlo, last one. No? Minsan hindi sinasagot ng Diyos. Bakit? Bakit hindi sinasagot ng Diyos? Dahil alam niya, may kakapahamak mo. Amen po ba? Kaya huwag na nating ispilit kung hindi. Amen. Alam ng Diyos, meron siyang re-reserva para sa'yo. Amen. Pagtitiwala mo, ipagkatiwala mo sa Kanya. Amen? Ito yung mga bagay na tinuturo ng Diyos sa atin. Kaya, ang maganda lang dito, I encourage you, depende sa Diyos. Magdepende tayo sa Diyos. Pagkatiwala. Ito, simbahan na to, kung hindi tayo nakadepende sa Diyos, okay, matagal na tayong goodbye. Amen. Amen? Kasi tingnan nyo naman, pero ang Diyos, pinagkakatiwalaan ko ang Diyos kung ano ang gagawin niya sa susunod. Abangan ang susunod na kabanata. Amen po ba? Hello? Susunod na kabanata ng Diyos. Amen? Are you there? Ito yung masarap, exciting kung ano ang gagawin ng Diyos. Hello? Pero sabi ko nga, Panginoon, salamat. Patuloy mo kaming sinasamahan. Sige po, tayo tumayo. May nakuha po ba kayo? Marami! Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoon, salamat o Diyos sa iyong kabutihan. We put our dependence, O God, on you. We put